Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, weekend na. Ika-14 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre maya-maya lang, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang bahagi po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre ng ating mga kababayan abroad sa pamamagitan po ng mga online accounts, YouTube at channel at Facebook page ng DWIZ 882 at maging sa Aliw TV Channel 23. Tayo po ay live simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagkapadala ng comment sa aming Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. At yung atin pong araw-araw na binabantayan na epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, umaabot na po sa mahigit 100 milyong piso, mahigit 104 million pesos yung naitalang pinsala sa agrikultura ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Yan po ay batay dun sa pinakahuling estimate na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Yung pong lawak ng mga pananim na naapektuhan batay sa kanilang pagtala, umaabot po yan sa 843 hectares ng mga pananim kung saan yung mga apektadong mga magasaka at mangingisda umaabot po sa mahigit 1,700. Ito yung sinasabi kahapon dun sa panayam natin kay La Castellana Mayor, doon sa panayam natin kahapon sa alkalde po ng bayan ng La Castellana, na ang lawak ng pananim na naapektuhan. So kumbaga talagang malaking challenge doon sa ating mga kababayan doon kung paano nila ibabangon yung kanilang kabuhayan. Ang Sugar Regulatory Administration o SRA nauna na pong nagsabi na libu-libong ektarya ng mga tubuhan o sugarcane plantation sa Negros yung apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kasama nga raw po sa mga naapektuhan yung mga tubuhan sa Binalbagan, La Carlota, Macau at San Carlos sa Negros Occidental. Inantabayanan po natin yung magiging resulta ng isinagawang pag-testing doon sa water sampling ng Department of Health doon sa tubig doon sa Negros Occidental para matukoy yung antas ng kontaminasyon ng tubig doon. Dahil doon pala sa bulkan, nagmumula yung tubig, yung water supply doon sa Negros. Kaya talagang malaking challenge din po yung malinis na supply ng tubig doon sa Negros. At kung inyo rin pong matatandaan, supposedly July hanggang September, mag-aangkat ang gobyerno ng hanggang 200,000 metric tons ng asukal dahil nakikita nila na posible tayong dumanas ng kakulangan sa asukal para maiwasan na magkaroon ng pag-spike sa presyo ng asukal, mag-aangkat ang Pilipinas. Yun nga lang, ano ang magiging epekto naman nitong pagputok ng Kanlaon dahil malawak yung sugar plantation na naapektuhan pala. Dahil nga po sa ashfall
at doon sa pag-agos ng lahar. Anyway, bago po tayo lumawak ng ating talakayan ngayong umagang ito, ay puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Biyernes, ika-14 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, singil sa kuryente, tataas ngayong buwan. DWIZ Balita. Tatlong OFW patay sa nasunog na gusali sa Kuwait ayon sa DMW. DWIZ Balita. At dating Congressman Arnulfo Teves naka-house arrest na sa Timor-Leste. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo na ng Meralco na umabot sa 64 centavos kada kilowatt hour ang kanilang dagdag singil ngayong buwan. Ito ay matapos na tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market na resulta naman ng serye ng yellow at red alert status. Dahil dito umaabot sa 12 pesos 57 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Mula po yan sa 11 pesos and 41 centavos kada kilowatt hour nitong Mayo. Katumbas ito ng 228 pesos na taas singil sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Kaugnay nito, hinati ng Meralco ang kanilang generation charge, kaya sa halip na 48 centavos kada kilowatt hour ang kanilang pababayaran sa mga consumer. 35 centavos kada kilowatt hour na lamang ang sisingilin sa mga customer ngayong buwan. Gayunman, tumaas ang ilang bahagi ng bill ng Meralco kaya umabot sa 64 centavos kada kilowatt hour ang inakyat ng bayarin sa kuryente ngayong Hunyo. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, naku, masaklap na balita po ito, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 3 Pilipino ang nasawi sa nasunog na gusali sa Kuwait. Ayon kay DMW Acting Secretary Hans Leo Kakdak, namatay ang mga biktima dahil sa suffocation, sanhi ng nalanghap na usok. 2 Pinoy naman ang nasa critical na kondisyon na kasalukuyang nasa intensive care unit, habang ligtas naman ng 6 na iba pa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang ahensya at ang Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya ng mga apektadong OFW para bigyan ng mga ito ng tulong at suporta. Inatasan naman ni Acting Secretary Kakdak ang OWA at ang Migrant Workers Office na makipagtulungan sa Philippine Embassy sa Kuwait para maiuwi sa bansa ang 13 biktima. DWIZ Balita. Opisyal nang naka-house arrest si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. alinsunod sa utos ng Prosecutor General's Office ng Timor-Leste. Sasailalim si Teves sa 24-hour security habang pinapayagan naman siyang mabisita ng kanyang pamilya. Mahigpit namang babantayan ng pamahalaan ang sitwasyon para matiyak na valid ang lahat ng proseso. Ayon sa datos ng Timor-Leste Media Agency, kinilala ng korte ang nakasampang multiple murder charges sa dating kongresista. Dumating po si Teves sa nasabing bansa sa pamagitan ng private plane noong April 2023. Nabatid na nakatira ang pinatalasik na kongresista sa nirerentahang bahay sa halagang
$10,000 kada buwan, kasama ang kanyang 2 anak at mahigit 20 empleyado kung saan 10 ay Timorese. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, target ng Philippine National Police na sampahan ng kasong kriminal ang 6 na tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy sa tangkang pag-atake sa mga pulis na aaresto sa nabanggit na founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay PNP Chief Information Officer Colonel Jean Fajardo, hinahanda na ang mga kasong obstruction of justice laban sa mga suspect na naglabas ng mga bolo habang kinokompronta ang mga otoridad na pumasok sa Glory Mountain sa barangay Tamayong sa Davao City. Kinumpirma naman ni Davao Region Police Office spokesperson Major Catherine De La Rey na hindi pa niya natatanggap ng pinakahuling impormasyon kung naisampa na ang mga kaso laban sa mga suspect. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa ring balita, iginit naman ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ na iligal at hindi makatwiran ang ipinakitang puwersa ng PNP o Philippine National Police sa pagsisilbi ng arrest warrant kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa inilathalang pahayag ng simbahan sa kanilang website at social media platform, ang mga tauhan ng PNP na nagatid ng warrant of arrest sa kanilang leader ang nanghampas umano ng water cannon. Pinasinungalingan ng grupo ang naging pahayag ng PNP dahil kitaan nila sa kuha ng CCTV na ginamit lamang nila ang water cannon nang ipinilit ng mga ito na pumasok sa compound. Kaugnay nito, may ilan din anilang KOJC members na nasugatan matapos ang marahas na pagpasok ng mga otoridad. Kabilang na nga rito ang isang babae na nasipa sa mukha ng bota ng militar at 2 lalaki na nagtamuring ng injury sa balikat at braso. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas na himpilan. Ang pamahalaan naglaan ng 57 million pesos para sa educational assistance sa mga katutubo. Ang report mula po kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Naglabas ang DBM o Department of Budget and Management na mahigit 57 million pesos na halaga para sa educational assistance sa mga katutubo. Ito ay matapos aprobahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation para sa payapa at masaganang pamayanan o pamana programa ng DSWD at National Commission on Indigenous Peoples. Ilalagay naman ang pondo sa Educational Assistance Program ng pamana na ibibigay sa mahigit 1,000 beneficiary mula naman sa conflict-affected IP area sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Region 9, Region 11, Region 12 at Region 13. Layunin nitong matiyak ang akses sa dekalidad na edukasyon ng mga estudyanteng katutubo para sa magandang kinabukasan, kakibat ng pagsulong ng kapayapaan at pag-unlad sa mga conflict areas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kahapon po, no, ito yung binabanggit ni Senator Tol, pinirmahan na ni Pangulong Marcos bilang ganap na batas pala, yung Republic Act 12,000. Yan po yung Negros Island Region Act. Sa ilalim po yan ng batas, merong bagong rehiyon na nalikha. Yan po yung Negros Island Region Act kung saan po yung bagong rehiyon na yan po yung pang-18 region sa Pilipinas. Binubuo po yung bagong rehiyon ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Kasama po dyan yung Bacolod City. At layon nga po ng bagong batas na isulong yung decentralization at palakasin yung local autonomy. Malaking ginhawa po yan para doon sa ating mga kababayan sa Negros at Siquijor dahil sa ilalim po ng bagong batas, kumbaga, yung mas magiging madali na para sa ating mga kababayan yung pagproseso ng mga dokumento. Kasi kailangan pa nilang bumiyahe sa ibang isla kung kailangan nilang mag-asikaso ng kanilang mga dokumento. Imagine niyo po, binubuno nila yung pagbiyahe sa dagat, yan po ay dagdag na gastusin, para lamang makakuha ng kinakailangang serbisyo mula sa pamahalaan. At nangangahulugan din po yan, ng mas magiging concentrated na, mas mapapalakas yung serbisyong maihahatid doon sa ating mga kababayan sa Negros at the same time,
magkakaroon din po ng mas matatag. Kumbaga, ngayon po kasi babiyahe pa sila sa ibang isla para makakuha ng kanilang dokumento. Pero ngayon may particular agency na magtatayo po ng mga regional offices, yung mga national government agencies dyan sa Negros, para mas maging madali na rin yung paghahatid ng serbisyo, lalo na pag ganitong may panahon ng kalamidad, na kinakailangan po talaga ng ating mga kababayan ng serbisyo na magmumula sa gobyerno. Kung ano pa yung ibang highlights ng panukalang yan at ano yung benepisyong ihahatid sa ating mga kababayan, maitatanong natin yan mamaya kay Senator Tol. At para alamin yung magiging lagay ng panahon sa ating sa buong bansa, particularly sa Negros, meron bang banta ulit ng pag-agos ng lahar pagka dumanas ng malakas na pag-ulan? Wag naman po sana. Malalaman po natin yan direkta mula po sa Pag-asa dahil nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Aldzar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Aldzar. Hello, good morning po sa ating lahat. Sa mga kababayan po natin sa Western Visayas at yung po naapektuhan ng lahar, magandang balita, wala po tayong inaasahang mga lakas ng pag-ulan ang dudulot ng muli ng lahar. Dahil po sa mahina po ang habagat at naapektuhan na lamang dyan sa bandang kalurang bahagi ng Mindanao. Sa araw ito, asahan po, dahil sa habagat o mahinang habagat, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, kasama po yung sa Western Visayas ay magiging mainit at maliwalas ang panahon, pero may tsansa pa rin ng isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Walang gale warning, kaya safe naman pong pumalaot ang ating mga kababayan. So, Sir Paalala po, Aldzar, yes. nung kailan ba yun? Monday ba yun? O Tuesday yata? Yung may nai-report na may namataang namumuong sama ng panahon ang Pag-asa. Nalusaw na ho ba yun? Yes po, nalusa na po yun. Ayun. Kaya magiging maganda ilagay na ating panahon, Sir Aldzar. Maliban lang po sa Palawan at sa may bahagi po ng Western Mindanao po. Ayun. Pero yung area ng Western Visayas, nabanggit nyo, ano ang ina-expect nating magiging lagay ng panahon? Nandiyan yung Negros Opo, maganda. Mainit at maluwas sa panahon ng inaasahan po natin ngayong araw. Pero may chance pa rin po ng isolated pag-ulan po. Yan ay sanhi ng mga thunderstorm. Yes po. Sir Aldzar, Ayun. Sa Metro Manila, Sir Aldzar, parang medyo makulimlim sa mga oras na ito dito sa area ng Pasig. Opo, sa nakita namin, hindi siya, kumbaga, mga araw ito, hindi po inaasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kundi isolated lamang pag-ulan po. Ayun. So magdala pa rin ng payong, kasi posible pa rin Yes ang po, mga tama po. pag-ulan. Ayun. Maraming salamat po, Sir Aldzar. Maraming salamat po. Magandang umaga. Yan po si Sir Aldzar Aurelio ng Pag-asa. Ay samantala, ihabol lamang natin ito bago tayo mag-commercial break. Meron pong ipinadalang announcement ang Meralco. Madedelay yung pagdating ng Meralco Bill para sa buwan ng Hunyo. Actually, hindi lamang po Meralco, dahil ito po ay kasunod ng naging direktiba na inilabas ng ERC, ng Energy Regulatory Commission. Lahat po ng mga power utilities sa Luzon at Visayas, kabilang na nga po yung Meralco, hindi muna po magpapadala o iniantala yung pagpapalabas ng June 2024 bill hanggang sa matanggap nila yung huling billing na manggagaling po sa wholesale electricity spot market. Kasi dyan po sila bumili ng karagdagang supply ng kuryente dahil nga po madalas na nakakaranas ng alert yung Luzon at Visayas grid. Kaya dahil po dyan, madedelay yung June 2024 bills para ma-reflect yung tamang payment o yung tamang singilin o tamang bayarin na dapat pong bayaran ng ating mga consumer. So yun, kung kailan eksakto nangangalahati na po ang buwan ng Hunyo, ayan, mag-aantabay po tayo sa further announcement na manggagaling sa Meralco at gayon na rin po sa iba pang mga
power utilities. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Magandang umaga pong muli mga kababayan. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. At ito na yung ating inaantabayanan eh. Last week pa natin dapat ito magiging sentro ng ating panayam sa ating programa. Kasi maraming nawiwili ngayon eh na magpunta ng ilang mga lugar sa Mindanao. Kasi talaga namang ang gaganda ng mga lugar sa Mindanao. Particularly yung Tawi-Tawi. Maraming mga vlogger na nagtutungo doon eh. At talagang fini-feature yung magandang lugar sa Tawi-Tawi. Alam niyo naman po, pagka-araw ng Biyernes, inilalaan po natin ito para doon sa mga LGU, para ma-highlight naman po, mabigyan sila ng tsansa na ma-highlight yung kanilang lugar. At para maingganyo na rin po yung ating mga kababayan, napasyalan po yung kanilang lugar. At kaugnay po niyan, makakasama natin po ngayong umaga via Zoom. Wala pong iba kundi ang Provincial Governor ng Tawi-Tawi, si Governor Ishmael Sali. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga. Magandang umaga po, Gov. Makakasama din po natin ngayong umaga si Senator Francis Tolentino para po personal na kamustahin yung lalawigan po ng Tawi-Tawi. Ayun. At gaya po ng aming nabanggit, Governor, ang dami pong nagiging interesado ngayon sa Tawi-Tawi. Manggaling na po sa inyo, Governor, ang eksaktong description. Ano po bang inaasahan ng ating mga kababayan na interesado pong magtungo sa Tawi-Tawi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, gusto kong bumati ng salam, magandang umaga sa lahat ng ating mga listener at viewers. Ang provincial government po ng Tawi-Tawi ay may dalawang slogan po na ipinopromote. Una, ang gobyernong kasali ang lahat. Sa gobyernong kasali ang lahat, mission po natin na lahat ng stakeholder, public at private, ay kasali sa programa at development ng Tawi-Tawi. Pangalawa, ang Tawi-Tawi to the world. Ito po ang ating vision. Ipikilala at ilapit ng Tawi-Tawi sa lahat. Kasi madalas nakakalimutan po ang Tawi-Tawi dahil napakalit at napakalayo sa dulo po ng Pilipinas. Sa mga sought-after destination para sa local at foreign tourists sa buong mundo. Sada po ninyo ang ating mga official Facebook page, Governor Ismael Mangay Sali of Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Provincial Government, Provincial Tourism Office, Tawi-Tawi, at iba pang municipal tourism page. Yun po. Ay, Governor, kasama na po natin ngayong umaga si Senator Francis Tolentino. Good morning po, Senator. Good morning. Good morning po. Good morning, Governor. Good morning, Governor Sali. Good morning, Senator. No, hindi ako makasali ng live dyan sa stasyon kasi nasa Davao ako ngayon. Pero kumusta ka? Maganda umaga sa'yo. Maganda. Okay naman, Senator. Tagal-tagal na natin din nagkita. Pero, let's okay naman. Siguro yung ma-improve natin, kailangan talaga yung maraming flight sa Tawi-Tawi. Kasi alam ko, ang daming gustong pumunta ngayon mga turista ngayon sa Tawi-Tawi. Okay naman. Kasi yung flight natin, daily. Ang flight galing sa Zamboanga City, papuntang Buklao, Airbus service ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. Connecting flight bali sa Zamboanga Tawi-Tawi every Monday, Wednesday at Friday. Via Zoom. Meron din tayo sa direct flight from Cotabato, Tawi-Tawi every Monday and Thursday. Meron din connecting flight Cebu Cotabato, Tawi-Tawi every Monday and Thursday. Meron din yung natin, may barko rin galing sa Zamboanga City every Monday, Wednesday at saka Friday. Papasyal lang kita, Governor, sa Papasyal lang kita next week kasi nandyan ako sa Zamboanga City. 1 linggo ako dyan sa Zamboanga City. Kaya
siguro susurpresahin kita doon. Papasyal ako ng Tawi-Tawi. Sige, Senator, maraming salamat na at least Oo. puntahan mo yung Tawi-Tawi. Siguro hindi pa tayo nag-meet doon sa Tawi-Tawi. Siguro ngayon, pag may time ka, Ayun, oo. puntahan mo. Visit tayo mo yung Pasyal na kita provincial na natin. kung... Mas alam mo, maganda Cecil, siguro- napakaganda ng tourism dyan. Mas maganda siguro, Senator, tama po doon sa kamahalikan ng Tawi-Tawi sa September, kung may time ka, para sige. ma-witness mo kung ano yung founding anniversary ng province of Tawi-Tawi. Ayun. Salamat, Governor, sa imbitasyon. Pilitin natin yon. At alam mo, Cecil, napakaganda ng Tawi-Tawi. Pag Oo nakita mo nga. yung mga beaches Wow. dyan, yung buhangin dyan, ay mas pino pa sa Boracay ang tingin ko eh. Kaya ang laki ng tourism potential. At alam ko, Governor, active na yung ating tourism office sa Tawi-Tawi, di ba? Handa ng Tawi-Tawi sa pagdagsa ng mga turista. Simulan nang nilusad natin ang ating tourism campaign sa Tawi-Tawi. Yung sinasabi natin na Tawi-Tawi to the world, collective of competitive in effort ng mga local government. At tourism stakeholder, tourist funded tourism demand. Siguro, Senator, kung mayroon kayong tulong mas siguro, lalong gaganda yung Tawi-Tawi. Tagatunayan, dumadagdag na ang mga tinatayong hotel at resort, habang ang mga existing hotel at resort ay nag-expand na rin. So, sa una kasi, kulang tayo sa hotel kasi sinasabi na pinaka-last na province in the Philippines. Minsan binibiro ko si Secretary Ato. Sabi mo kay Presidente, yung province of Tawi-Tawi kasama sa Pilipinas, nandyan sa mapa. Pero sa last nakabisita na rin yung mga opisyal natin sa nasunod na masaya yung Yes, mga congratulations. At maraming tumutulong sa iyo, Governor. At alam ko, nakatuto ka dyan sa Tawi-Tawi, katulong ang inyong mga opisyalis dyan. Cecil, siguro ikaw magtuloy ng question Yes po, kay Senator Tol. Governor. Opo. At nagchachapi ako dito Opo. sa Davao, papasyal po ko. Governor, salamat po sa interview na ito. Maraming salamat si Cecil na magtutuloy. Salamat, Senator. Salamat saan ko nakikita tayo sa Tawi-Tawi. Ayun. Salamat po, Senator Tol. Sir, susugan ko lang yung tanong ni Senator Tol, yung connectivity. Daily po ba yung flights from Metro Manila papunta po ng Tawi-Tawi, sir? Actually, hindi siya direct flight, but via Zamboanga City. Romanel via Zamboanga City. Yun, at before COVID, actually, yung flight natin, umabot ng 4 na yung Airbus yan eh. So, parang gano'n, connecting flight from Manila, dada ng Zamboanga to Tawi-Tawi every Monday and Wednesday. Ayun. At Friday. Mayroon din tayo na direct flight from Cotabato to Tawi-Tawi Apo. every Monday and Thursday. Aha. Actually, nanggaling na rin po mismo kay Secretary Frasco na isa yan sa kanilang tinitingnan, Governor, ma-improve lalo yung connectivity from direkta, at least from Metro Manila, papunta po dyan sa Tawi-Tawi. Ang mahalagang tanong po, Governor, may mga misconception po about Tawi-Tawi, no? Yung issue po ng security. Ayun. Sa inyo na po manggaling, Governor, yung aspect po ng security, wala pong dapat ikabahala yung ating mga kababayan na gusto pong mamasyal po dyan. Ang province of Tawi-Tawi ang pinaka-peaceful na probinsya sa Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Sa mga nakalipas na dekada, napakababa ang crime rate. Halos zero sa ulat ng ating mga kapulisan tuwing Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting. Sabi ng mga kapulisan natin na talagang okay ang situation natin sa Tawi-Tawi. Bunga ito ng joint collaborative effort ng local government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at ng mga mamayan natin Tawi-Tawian. Patunay ito ang current increasing volume ng domestic at foreign tourists. Yun. Pati yung mga vlogger na competent na bumibiyahe sa Tawi-Tawi. Oho. Sa katunayan, halos puno ang flight natin.
kahit mapunta ako dito ng yung last time na pinatawag kami sa Manila, dumapa ako ng Cebu kasi Apo. puno ang flight. Ayun. Meron po ba kayong data, Governor, kung meron po kayong data nung naging improvement po ng ng tourist arrival dyan po sa Tawi-Tawi? 50%, sir. 50%. Actually, wala akong hawak ngayon na Opo. but basta gumaganda yung natin, yung number of tourists pa puntang ng Tawi-Tawi. Kaya maraming salamat doon sa mga vlogger naman kahit nararamdaman namin na talagang dumadag sa yung mga turista. Ito nga po, ipinapakita nga po, fina-flash po namin sa screen from time to time, no? Yung mga lugar, ang haba ng sandbar na ipinakita kanina, puting-puti yung sandbar. So, may mga magagandang beaches ang Tawi-Tawi. Ano pa po yung ine-expect ng ating mga turista na gusto pong magpunta dyan, bukod po sa mga naggagandahang mga dalampasigan? Actually, yung pinakamagandang puntahan ay yung sa Karimol Macdomos sa Trivia na Municipality of Simonol. Tsaka siyempre yung Borbongaw, siyempre pag doon sa Borbongaw, makikita mo ang yung lahat ng ng island ng province of Tawi-Tawi. Tsaka yung sinasabi mo na yung pinakamahabang asan ba ng Philippines, hindi ko naman alam kung talaga ba yun na ang pinakamahabang yung Panambangan Island sa Municipality of Sapa-Sapa, the longest sand ba ng Philippines. At saka yung natin, yung pinagmamalaki, yung Masjid Arayat in Tawi-Tawi. Para pala siyang Maldives ng Pilipinas, yung Tawi-Tawi. Meron yung sa Sangaysia po sinasabi nila na parang hindi naman gano'n, pero at least na kahit paano na mayroon tayong yung doon sa ibang bansa na parang sinasabi nila version natin ng Maldives. Opo. At saka mayroon tayong floating market sa Sitangkay para rin parang Chinese yung tingnan parang yung market nila na naka-float sa mga bangka. At syempre bukod po sa mga magagandang lugar, isa rin sa mga pinupuntahan ng mga turista, yung culture, yung history, at yung pagkain. Mayaman din ho ang Tawi-Tawi sa ganyang mga aspeto. Yes naman, at saka yung, siyempre yung hindi nawawala yung weaving sa Municipality of Tandubas at saka yung boat building sa Municipality of Sibuto. Almost lahat ng yung every municipality may kanya-kanyang yung ginawa, yung mga native na yung mga hindi nawawala sa kanya-kanyang munisipyo yung native na gawain. So parang tulad ng Tabaon sa South Obian, home of tangible and intangible cultural asset. Dating yung back pre-colonial period, yung mga history. Kaya maraming salamat doon sa mga tumutulong. Siya na yung Municipality of South Obian na nakasama doon yung sa National Heritage. So yun, maraming salamat sa mga tao na tumulong. At eto pa, Governor, kasi baka ang akala ng ating mga kababayan, dahil dulong bahagi po ng Pilipinas ang Tawi-Tawi, mahal magpunta. Sa inyo po bang tansya, magkano po dun sa mga interesadong magpunta ng Tawi-Tawi, magkano po ba yung kanilang kailangang ihanda kung at least 5 to 7 days ang kanilang itatagal po dyan? Actually, affordable na ang mga tourist placement operation sa Tawi-Tawi. Mura ang mga hotel at restaurant. Marami kaya kang mabibili sa palengke o kung big group kayo, gaya ng 14 na katao, pwede po kayo mag-avail sa service ng local tour operator, gaya ng Layag, Tawi-Tawi Tour Services. Nasa 800 pesos lang per person ang rate ng isang breakfast operator. Kasama na ang airport transfer at inland bongga dito. Parang mura lang. Kapag mag-island hopping naman, nasa 1,600 per person, ang rate ng island bed at breakfast kasama na.
Ang airport Ayun. transfer ito sa Panampangan, Simonol at Sangay. Kasama na doon lahat yung sinasabi ko kanina na mga island na pwede puntahan. Katulad ng Sangay, siya po na may kasaling ano na rin, na kasaling pang seafood lunch. Yun. Ayun. In short, hindi magastos Parang package na, puntahan. package na. Ayun. Hindi naman hindi magastos to. Ayan, sige, kami rin po ay magtutungo dyan sa Tawi-Tawi para personal naming makita yung ganda ng bahaging yan ng Pilipinas. At syempre, maramdaman po yung spirit of Filipino hospitality dyan po sa Tawi-Tawi. Marami pong salamat, Governor. Maraming salamat din na sana asahan ko na makabisita ka sa Tawi-Tawi. Yan po. Yan. Ayan, opo. At marami pong salamat. At ang atin pong nakapanayam ngayong umaga, wala pong iba kundi ang gobernador ng Tawi-Tawi, si Governor Ishmael Sali. Alam niyo po ang Tawi-Tawi, isa po yan sa may mataas na poverty incidence sa Pilipinas. So, kaya po magandang hakbang itong ginagawa po ng pamahalaan na ma-improve yung tourism industry dyan po sa lalawigang yan. Dahil yan po ay malaking tulong. Nilikha po yan ng mga job opportunities sa ating mga kababayan po doon. Kaya malaking tulong po yan para ma-address ito pong problema ng poverty incidence dyan po sa Tawi-Tawi. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Yung bilang ng mga nagparehistro para sa midterm elections sa May 2025, umabot na po sa 3.6 million. Ang detalye ng balitang yan hatid ni Patrol Number 5, Aya Yupanco. Pumalo na sa 3.6 million aspiring voters ang nagparehistro para sa midterm elections sa Mayo 2025. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, naproseso nila ang nasabing mga aplikasyon mula na magsimula yung voters registration noong Pebrero. Pinakamaraming aplikante sa Calabarzon na nasa mahigit 632,000 at sinundan ito ng Metro Manila na nasa 510,000, 510,000. Pinakamababa naman sa Cordillera Region na may 47,000, Mimaropa 92,000 at Caraga 93,000. Target ng COMELEC ang 3 milyong bagong botante hanggang sa pagtatapos ng registration sa Setyembre 30. Ito sa Patrol Number 5. Ayaw pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung binabantayan nating presyo ng luya. No, sa Palengke Report ni Alexa Avila. Alexa, nasa ang palengke ka ngayon? Magandang umaga, Ms. Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Nasa Baclaran Public Market tayo ngayon para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gulay, ang sibuyas ay nasa 120, carrots 100, bawang 160, patatas 150. Ang palaya 160, ang sayote nasa 90, kamatis 80, luya 250, talong 100, bell pepper 280, Baguio pechay 120, at ang repolyo ay nasa 80 pesos. Sa karne naman, 370, pati na rin yung laman. Ang liempo nasa 400, buto-buto 330, atay 240. Sinasabi dito na araw-araw daw tumataas ang presyo ng karne na hanggang 5 piso. Manok, nasa 190 pesos per kilo. Ang galunggong naman ay nasa 160, bangus 200, tulingan 160, tilapia 150, at ang halaan or tulya nasa 200 pesos. Miss Cecil? Alexa, magkano ulit yung presyo ng luya? Ang luya dito, Miss Cecil, nasa 250 pesos. At imported tong napagtanungan natin na tindero ng mga gulay. Yun yung mas mura, no? Imported, ano?
Imported pa yan, pero mahal pa rin yung 250 pesos, ha? Kaya Yes, Mrs. guhit muna yung bili ng ating mga kababayan, ano, para kahit paano makapag sinigang man lang o makapagluto ng tinola, lalo na't nag-uulan ulit, ano. Alexa, sino naman ang maswerteng tumanggap o tatanggap ng Sentol token ngayong umagang ito? Kasama ko po si Kuya Jericho, tindero ng mga gulay dito sa Baclaran. Ayun, good morning po, Kuyang Jericho. Good morning po. Good morning. Ayun, ay kamusta na po? Kamusta ang inyong benta, Kuyang Jericho? Medyo mahina po ngayon ang benta kasi marami pong tinda sa labas. Ay, ganun. Nako, yung competition pala, no, Kuyang Jericho? Maraming tinda sa bangketa. Ayun. Pero Kuyang Jericho, kailan, medyo mataas pa rin yung presyohan ng gulay eh. Kailan natin inasahan na huhupa yung presyo ng gulay? Wala po akong ideya kasi Oo. talagang mahaba na hong pagtaas ng gulay eh. Oo Yung ngayon nga. mataas pa rin. Oo nga. Ewan po. Wala pa rin po akong ideya kahit na po ako nagtitinda dito kasi Oo. wala pong pagbabago, lalo pong tumataas eh. Yung mga gulay na source out po ba sa sa Southern Tagalog, yun ang may kataasan ng presyo, ano ho? Lahat naman po. Lahat? Halos pare-pares lang. Mhm. Yung medyo mabababa lang, yung mga ginagayat, kaya ng mga, langka, puso, yan yung mabababa. Pero yung mga kalabasa, pakbit, tsaka mga repolyo, matataas po yan. Oo nga. Tsaka po Napansin. yung mga gulay. Oo, Gulay-gulay. baka yan ang epekto pa rin po nung nagdaang bagyo eh. Ano ho, Kuyang Jericho. Pero ano lang Kuyang Jericho, maaga-aga pa naman, no? At weekend, no? Araw ng pagpunta sa palengke ng ating mga kababayan. So we expect na itong weekend na to makakabawi ho kayo ng benta. Ano po, Kuyang Jericho? Ayun nga po, parang kanya-kanyang diskarte po para makabawi. Ika nga, ilaban lang ho sa buhay, ano, Kuyang Jericho? Okay po, marami pong salamat, Kuyang Jericho. Isusuot niyo lang po lagi ang t-shirt po ni Sentol. Ayan, suot na pala ni, pati yung apron. Ayan, marami pong salamat, Kuyang Jericho. At Salamat Alexa, po, salamat. Alexa, maraming salamat. Alright, yan po si Alexa Avila ang nagatid po sa atin ang presyo ngayon ng mga bilihin mula sa Baclaran Public Market. Samantala, bago tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Great reminder. The older you get, the more you realize you have no desire for drama, conflict, intrigue, or any kind of intensity. You just want a cozy home, good food on the table, and surrounded by lovely people who make you happy. Think good, thank God, thank God. TGIF, have a safe weekend. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Advance happy birthday po kay Ma'am Judith Estrada Larino, ang Aliw and DWIZ News Director. Happy birthday po sa aming magandang News Director. At antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat